Leon! Hindi OA ang umasa na sa anniversary natin, pipiliin mong iparamdam na mahalaga ako. Hindi yung parang wala lang akong kasama. So ano ngayon, Meg? Break na lang tayo? Dahil lang sa isang sayaw, sa isang gabi? Hindi lang to tungkol sa isang gabi, Leon! Tungkol to sa kung paano mo ako tinitignan. Sa kung anong klase ng relasyon ang gusto mong buuin. Love, paabot naman ang toyo. Ayan na po, ma'am. Salamat. Saktong-sakto to. Hindi talaga ako kumain sa bahay. Alam ko magluluto ka na naman ng adobo. Kaya nga eh. Ilang ulit ka na bang humirit ng adobo sa akin? Hindi ko naman kasalanan kung ibang klase talaga yung luto mo. Simula nung natikman ko yun, parang wala nang ibang adobong pumasa sa panlasa ko. Sus! Grabe ka. Ang OA mo. Di ako nagbibiro. Pag wala kang adobo sa hapag, parang may kulang sa araw ko. O siya na. Tama na yung pambobola mo. Malapit na to. Magsando ka na ng kanin. By the way, babe, malapit na ang 3rd anniversary natin. May gusto ka bang puntahan? Ha? Eh di ba surprise dapat yan? Surprise nga dapat. Kaso, parang wala naman akong nabubulaga sa'yo. Tsaka, palagi kang may reklamo. Last time, hindi ka natuwa sa steak kasi sabi mo hilaw daw, kahit medium rare. Nung 1st anniversary natin, picnic pa yon ha. Pero na-bad trip ka rin dahil sa mga langgam at lamok. So this time, ikaw na mamili. Gusto ko yung talagang masaya ka. Sige. Pag-iisipan ko. Actually, bukod doon, may isa pa akong gustong pag-usapan. Ano na naman yan? Magpa-propose ka na ba? Hindi pa. Malayo pa yun. Nag-iipon pa ako, di ba? Pero seryoso ako. 3 taon na tayo. And every day, mas sigurado ako na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Kaya iniisip ko, baka pwede na tayong magsama sa iisang bubong. Magli-live-in tayo? Biglaan naman yata yan, love. Hindi naman biglaan kung tutusin. Palagi naman tayong magkasama. Yung effort pa na bumiyahe, gastos, oras. Lahat yun sayang kung araw-araw din lang tayo maghihiwalay uli sa gabi. Imagine mo, pagising mo, ako agad ang makikita mo. At syempre, araw-araw ko na rin matitikman ang luto mo. Win-win, di ba? Ang smooth ng segue mo ah. Pero, seryosong usapan to, love. Hindi basta-basta to. Alam ko, kaya hindi kita pinipilit. Pero gusto kong malaman mong sigurado na ako. Sigurado ako sa'yo. Ikaw lang. Kaya kung okay lang sa'yo, sabihan mo agad ako. Nagsisimula na rin akong tumingin ng mga apartment. Aray! Oh! Napaso ako! Yan kasi. Alam mong mainit yung kawali. Doon ka pa humawak. Halika nga rito. Patingin ang paso mo. Okay lang to. Maliit lang. Halika na. Kumain na tayo. Yes! Adobo time, baby! Dear love, ako nga pala si Megan. Si Leon ang boyfriend ko. 3 taon na kaming magkasama. Narinig niyo naman kung gaano siya ka-excited sa plano niyang magsama na kami sa iisang bubong. Pero habang siya ay puno ng sigla at pag-asa, ako naman, napuno ng pag-aalinlangan. May kung anong pumasok sa loob ko. Isang bulong, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, na nagsasabing huwag ko munang ituloy. Hati ang puso't isipan ko. Oo, mahal ko si Leon. Oo, doon din naman talaga kami papunta. Pero sa kabila ng lahat, may hinahanap pa ako. Hindi ko nga rin alam kung ano. Pero alam kong iyon ang makakapagpatibay sa sagot ko kung siya na nga ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya hindi ako agad nakasagot. Parang may bumubulong sa akin na palipasin ko muna ang panahon. Hintayin ko ang tamang sandali. At kung paano ang puso ko'y hindi mapalagay, alam kong hindi rin maganda ang pakiramdam na to. Parang babala. Hindi ako mapakali sa offer ni Leon. Ang saya niya. Pero ako, punong-puno ng tanong. Ayoko namang magdesisyon na nakabase lang sa emosyon o pressure. Kaya para hindi ako tuluyang malito,
At para makaiwas sa isang desisyong maaaring pagsisihan ko balang araw, tumawag ako sa best friend kong si Dina. Oh, Meg, anong milagro to? Ikaw pa nagyayang manood ng sine, ha? Libre mo pa ako, ha? Sino ka at anong ginawa mo sa kuripot kong kaibigan? May something, no? Kayo ba ni Leon? Hindi naman problema talaga. Pero sila yun. Niyaya akong mag-live-in. Ha? 3 taon na rin naman na kayo, ah. Parang logical next step naman yun. Oo nga. Pero hindi kasi sa tagal lang nasukat yun. Alam mo yun, parang kung kasal din naman ng punta, hindi ba dapat mas buo yung loob ko? Pero ngayon, parang may pumipigil sa akin. Bakit naman? Hindi mo ba nakikitang magiging asawa mo si Leon? Hindi ko alam. Siguro, oo. Pero may nararamdaman akong parang hindi pa ito yung tamang oras. Hindi ko rin maipaliwanag. Alam mo, feeling ko, baka natatakot ka lang sa pagbabago. O baka iniisip mo na masisira lang yung rhythm nyo kapag nagsama kayo? Possible. Pero parte rin nun yung feeling na parang may kulang pa. O may gusto pa akong malaman tungkol sa kanya. Ay nako, alam mo Meg, minsan yung mga tanong na yan, hindi mo talaga masasagot hanggat hindi mo sinusubukan. Sa live-in, mas makikilala mo siya. Masusubok yung dynamics nyo bago pa man kayo tumalon sa kasal. Pero paano ko sasabihin sa kanya na ayoko pa? Ayoko namang isipin niya na hindi ako sigurado sa kanya. O worse, na may problema kami. Ano ka ba? Sabihin mo na lang ng diretso. Megan, be honest. Pero mahinahon. Kung mahal ka ni Leon, maiintindihan ka niya. Tsaka hindi ka naman niya pinipilit, di ba? Hindi naman. Very respectful naman siya. Pero ako tong naguguluhan. Then honor that. Hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo kung hindi pa buo yung loob mo. Kung ino-overthink mo to, baka pati relasyon nyo madamay niyan. Baka nga nabibigla lang talaga ako. Lalo na't first time kong harapin yung ganitong klaseng desisyon. Ay nako, alam mo, ang love life parang sine yan eh. Kahit gaano ka pa ka-excited sa trailer, pag hindi mo gusto yung buong kwento, hindi mo rin tatapusin. So don't rush. Exactly. Kaya ngayon, need mo ng distraction. Tara na sa sine bago pa magbagong isip mo. Sige na nga. Kailangan ko nga nito. Sinunod kong payo ni Dina. Binigyan ko ng oras ang sarili ko para mag-isip. Para linawin kung ano talagang nararamdaman ko. Sinabi ko kay Leo na handa akong makipag-live-in. Pero sa tamang panahon. Kapag nakita ko na pareho na kaming deserving sa ganung hakbang, wala namang masama, di ba? Ang pakikipag-live-in, hindi yan parang laro o bahay-bahayan lang. Aaminin ko, natatakot ako. Hindi lang sa ideya ng pagsasama, kundi sa posibilidad na baka hindi ko pa siya ganap na kilala. At dahil doon, pati ang tiwala ko sa kanya, unti-unti ko ring pinagdududahan. Tuwing tinatanong ako ni Leon tungkol sa desisyon ko, hindi ko siya masagot. Nililihis ko ang usapan. Hindi pa kasi buo ang loob ko. Gusto ko pa siyang makasama sa mas maraming bagay. Gusto kong makita kung paano kami magkasama sa iba't ibang sitwasyon bago namin i-level up ang relasyon namin. At sa bawat araw na lumilipas, tahimik akong nagdarasal. Humihingi ako ng sign kay Lord kung dapat ko ba siyang sundan o kung may tinatagong landas pa na dapat kong lakarin mag-isa. Dumating ang anniversary namin. At para maiba naman, pumayag akong si Leon ang pumili kung saan kami pupunta. Sinubukan naming mag-bar. Hindi ko comfort zone. Pero gusto ko ring maranasan ang mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Kasama siya. Isa rin tong paraan ng exploration. Bilang mag-boyfriend at bilang dalawang taong sinusubok ang kakayahang magtuloy-tuloy. Medyo alangan ako, oo. Pero hinayaan ko na lang. Nandiyan naman sila yun. At sa gabing yun, ipinagkatiwala ko ang sarili ko sa kanya. Kahit kalahati lang muna ng puso kong sigurado.
Let's dance, love! Happy anniversary! Happy anniversary! Love, pwede bang umupo muna tayo? Ha? Hindi kita marinig! Umupo muna tayo, love! Oh, love, okay ka lang? Oo naman. Pero ang lakas pala talaga ng tugtog dito. Kinakabahan ako. Parang may mabigat sa dibdib ko. Normal lang yan, love. May talaga sa ganito. Relax ka lang. Masasanay ka rin. Tsaka, love, pwede ba talagang magyosi sa loob? Hindi na yata galing sa smoke machine yung usok eh. Ah, oo. Ganyan talaga dito. Chill ka lang. Iinom ka pa ba? Oo naman. Di ba nga celebration natin to? Ako hindi na. Ako na lang magdadrive pa uwi. Hi there! Oh, may mga strippers pala dito? What's your name, Pogi? Ako? Leon. Oh, Leon. I like that. Parang nanglalapa. Would you like some lap dance, baby? Sure. Leon! Anong ginagawa mo? Can I twerk on your face? Oh, Leon! Ano ba? Oops! Wala nga kayo dyan? Mukhang umalis na yung kasama mo, Leon! Megan! Sandali lang! Love, Megan, sandali lang! Ano yun, Leon? Ha? Anong gusto mong sabihin? Sorry. Akala ko nag-e-enjoy tayo. Kasama lang sa trip yung... Yun! Celebration naman, di ba? Celebration? Ganon para sa yung anniversary natin? Lap dance? Harap-harapan? Talagang sa harap ko pa talaga. Trabaho lang naman nila yun, love. Wala lang yun. Parte lang ng vibe sa bar. Hindi mo man lang ako pinrotektahan. Hindi mo man lang sinabing, my girlfriend ako. Tumigil ka? Wala! Nakangiti ka pa. At ang mas masakit, parang wala lang sa'yo. Grabe ka. Parang yun lang. Saka sanay naman na ako sa mga ganun. Walang mali siya yun sa akin. Sanay? Ibig mong sabihin, lagi kang pumupunta sa ganung lugar kahit hindi mo sinasabi sa akin? Minsan, pag galing sa trabaho, napapadaan. Walang mali dun, love. Kakadiri ka, Leon. Ang OA mo naman. OA? Hindi OA ang paghingi ng respeto, Leon. Hindi OA ang umasa na sa anniversary natin, pipiliin mong iparamdam na mahalaga ako. Hindi yung parang wala lang akong kasama. So ano ngayon, Meg? Break na lang tayo? Dahil lang sa isang sayaw, sa isang gabi? Hindi lang to tungkol sa isang gabi, Leon. Tungkol to sa kung paano mo ako tinitignan. Sa kung anong klase ng relasyon ang gusto mong buuin. Hindi ako pupunta sa bahay mo para tratuhin mo ng ganyan. Megan! Tawan mo ako! Kung ganito ka kapag magkasama tayo, lalo na kapag lasing ka o masaya ka, paano pa sa araw-araw? Paano pa kapag tumira na tayo sa isang bubong? So, makikipaghiwalay ka? Ganun na lang? Hindi to ganun na lang. Pinag-isipan ko to. Pinagdasal ko. At ngayong nakita ko na kung anong klaseng respeto ang kaya mong ibigay. Oo, Leon. Ito na yon. Tapos na tayo. Dear Love, para sagutin ang tanong ni Leon, oo, nakipaghiwalay ako. At sa totoo lang, hindi na kailangan ng mas mahabang pag-iisip pa. Sa gabing yun, sinampal ako ng katotohanan. Hindi ko na kailangan maghintay ng sign dahil mismong ginawa niya ang sagot sa mga tanong ko. Isang lapit lang ng stripper at hindi man lang siya tumanggi. Walang paggalang, walang pag-aalinlangan. At sa mismong araw ng anniversary namin, doon ko na-realize, hindi ko siya gusto makasama habang buhay. Hindi ko kayang pumasok sa isang tahanan na kasama ang lalaking ni sa maliit na bagay. Hindi na ako pinili. Kung sa harap ko pa lang, ganyan na siya. Paano pa sa mga panahong hindi ko siya nakikita? Good riddance kung maituturing. Masakit, oo. Pero mas masakit ang manatili sa isang relasyon na hindi ako pinapahalagahan. At ngayon, mas buo na ako. Mas malinaw na kung anong klase ng pag-ibig ang karapat-dapat sa akin.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning! Welcome sa ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Monday. Ayan. Welcome po. Ayan. After our one song, tayo ay live and alive na sa on air. Ayan, sabay nating pag-uusapan niya. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Monday na pinamagathang Leon. At yung Leon na yan ay ang isa sa mga bida rin natin ngayong umaga. Kasama si Meg. Talagang merong... Sorry na talaga, hindi ko alam kung bakit ba may bara talaga tong lalamunan ko na pag yung ready ka na magsalita and all, tsaka pa lang siya feeling mo magkakabara. Grabe naman, oh. Anyway, so yan nga ang kwento ni Meg at ni Leon na kung saan ay sila ay 3 taon na sa kanilang relasyon at sila ay hindi pa nagsasama at they are planning to live in ba? Kung baga, i-level up pa nila yung kanilang relasyon, di ba? Pero mukhang itong si Megan medyo alanganin, no? Kahit noon na sila katagal, 3 taon, parang sa puntong ito hindi niya pa ganoon talaga kakilala itong si Leon, diba? Parang hindi niya pa na-explore. Siguro ganyan talaga kapag magjowa kayo tapos hindi kayo magkasama talaga. Kahit na araw-araw kayo magkasama, but then again, there are still sa 24 hours na hindi naman kayo magkasama, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng partner mo. Hindi nyo alam ang mga eksena sa isa't isa kahit ba nag-a-update kayo, 'di ba? Minsan yung update nga ano lang yun. Pwede mo naman na pasinwalingan yan, 'di ba? Ay nako talaga. Pero ito Megan, kung ikaw ay nakakaramdam ng ganyang eksena sa iyong relasyon, yung tipong merong kang alinlangan. Di ba nga tayo mga babae, meron tayong gut feeling, ganon. Tayo talaga. Oo, bakit? Bay, ganon din ako. Huwag mo akong inaano. Taray mo. Charot lang. And di ba meron tayong ganon na nararamdaman na okay naman kayo pero hindi mo nakikita na kayo. 'Di ba? In the future, okay yung samahan, okay ang bonding,
okay sa lahat, nagkakasundo, pero merong isang punto sa na nag-aalinlangan ka, siguro wag nang ituloy, hindi ba? And another thing, mas makikilala mo rin yung tao kung kayo ay magka-live-in na rin actually. Diyan mo mas makikilala kung gaano sa, kung ano yung mga habits niya na hindi mo nakikita. At doon din, pwede kang mag-decide kung ano nga ba yung gagawin. Pero sa kwento nga natin, ang nangyari dito, ayun, hinayaan niya na si Leon ang gumawa ng anniversary, anong tawag dito? Anniversary treat or anniversary, gano'n. Charot. Hindi. Yung kung paano nila isa-celebrate yung anniversary nila. So, nag-bar sila, ganyan. And then, ang bar pa nila ay isang stripping bar. Totoo ba? Dadali mo yung girlfriend mo dyan, Leon. Nakakawala namang respeto yan. Babae yung kasama mo. Tapos, during the dance, hindi mo pa ipinakilala itong si Meg as your girlfriend, di ba? Mas pinili mong sumayaw with other girls. Galing mo, uy. Di ba? Ang sarap mong i-kiss. Charot. Malandi ka, Mama Morena. Oo, malandi ako. Bakit? Charot. Ay, nako talaga. But anyway, so ganyan na nga ka-biso, no? So dahil sa puntong iyon, doon na talaga ang naging final decision nito ni Meg na wag nang ituloy. Kasi parang nasabi rin ni Leon kapag hindi naman sila magkasama, nalulungkot after office, parang doon siya tumutungo. So, ibig sabihin nga niyan, may mga kakilala na talaga siya doon. O, 'di ba? Parokyano na siya doon. Hindi natin alam sa gabi sa time na hindi sila magkasama, may mga eksena itong ginagawa si Leon, hindi ba? Ay nako, sarap mo talagang i-kiss. Charas. Ay nako. So, ayan okay lang yan kahit na matagal na kayo. Pero kung may mga ganyang eksena at nafe-feel mong yan ay magiging long problem ninyo sa isa't isa, sige, pwede naman bumitaw. And for sure, meron pa rin naman darating na tao para sa'yo at magiging seryoso. Hindi ba? At mararamdaman mo din yun na siya na nga ang tunay na para sa iyo. At yan ang kwento ng ating D-Love ngayong Feel Good Monday. Kaya naman tuloy-tuloy lang tayo sa Facebook Live. Kaya make sure na dyan ka lang sapagkat dito lang kami. Years of shared moments and unforgettable memories with friends and family. Cheers to San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kaira! Ang arte ko doon. Grabe, gusto ko marinig yun. Wait. Ayun, so, yun nga, no, narinig natin yung kwento. Again, it looks like itong si Guy, hindi pa rin talaga ready to commit para kay Meg, diba? Parang ano nga, yung unang, diba, yung unang part ng storya is that gusto niyang mag-live-in sila. But then again, hindi pa rin sure itong si Leon na mag-commit, pakasalan, di ba? Ganon. So parang parehas silang hindi sure. Parang ang eksena lang nila
mag-live-in muna tayo. Kapag hindi talaga to gumada, then pwede na tayong maghiwalay. Parang ganon. Parang they are testing the water. Ng mga ganong eksena, 'di ba? Pero well, napakasakit ng mga ganitong eksena sapagkat 'di ba? Alam mo, ang hirap-hirap din talaga maghanap ng taong feeling mo sure ka na ganyan. Ako may mga ganyan, if I feel na nag-aalinlangan ako, di ko na itutuloy or probably i-delay ko siya. Pero sometimes, I take rest. Sometimes. Pag hindi na talaga siya nag-workout, then wala na. Ganon. Pero minsan kasi kapag ikaw nabaliw, yung puso mo nabaliw sa pag-ibig talaga, wala, regardless, di ba may mga ganon, regardless of what happening around, mamahalin mo siya. Pero good thing dito para kay Megan na parang it's like 50-50 yung kanyang yung ginagamit sa puso at saka sa isip. 50% para mag-isip, 50% para tignan. So marunong siya magbalanse, 'di ba? Siyempre din naman, 'di ba, kung magpapamilya ka, iisipin mo na talaga na maayos yung taong makakasama mo habang buhay. 'Di ba? Hindi yung gagago-gago, hindi yung nambababae, 'di ba? Diyos ko, imbes na pa-fresh ka habang tumatanda, pagurang ang eksena mo, ka na pa, mas matanda ka pa sa sa nanay mo, ganon. Charot. 'Di ba? So yun lang. Sa akin carry lang naman to. Wala namang issue. Basta yun. Pero again, yung girlfriend mo na dadali mo sa bar, tapos may mga stripping, kineme. Pero hindi ba napansin si Megan yun na may ganun pa lang sa simula? Charot. Ano to, lumabas na sa second facing? Kinoryohan na ni Leon? Charot. Hindi. Pero 'di ba, kung dadaling mo sila doon, dapat ipakilala mo na girlfriend ko pala siya, ganyan. Kailangan proud ka, 'di ba? Para walang dumidikit sa iyo. Pero minsan talaga sa gilid-gilid merong talagang makakati, 'di ba? Talagang kahit na may jowa, itatry na hatakin. 'Di ba? At ikaw bilang lalaki, saksakan ng karupukan, galing mo. Papahila ka talaga. Charot. Ay, nako naman talaga. Ay, nako. O siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok ngayon ng Feel Good Monday. Sa bukas uli sa panibagong storya ng Dear Love. Kaya naman make sure na lagi ka nakatutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. And syempre kasama palagi ang nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran, Mama Morena. See you again tomorrow. Bye.